Maligayang pagbabalik, mga idol. Sa video na ito, we'll be breaking down chapter 86 hanggang 88 ng kabanata ni Yang Chun. Tuluyan ng sumiklab ang matinding tunggalian ni Muyong at Yang Chun. Isang labanan na hindi lang lakas ang puhunan, kundi pati paninindigan at ang direksyong tatahakin ng kanyang buhay. Habang umiinit ang sagupaan, mas lalong lumilinaw ang tunay na pagitan ng kanilang kapangyarihan. At dito, may bagong power na na-unlock si Yang Chun. Isang asul na apoy na tila mas mabangis, mas kontrolado, at may mas malalim na pinanggagalingan. But that's not all. Sa gitna ng tahimik na gabi, habang ang lahat ay mahimbing na natutulog, muling nagpakita ang isa pang katauhan ni Sola. Ang presensyang matagal nang gumagabay sa kanya. Is this a sign of a new enemy approaching? O paghahanda ito sa mas mabigat na hamon na paparating? Let's find out! Matapos ang matinding labanan na tumagal ng ilang oras, nawala ng malay si Bea. Unti-unti siyang namulat, nalilito sa mga nangyayari. Narinig niya ang tinig ni Sola at Xiaoyou na tuwang-tuwang nagsasabing nagising na siya habang tinatawag ang kanyang pangalan. Tuluyan niyang naaninag ang dalawa, at kitang-kita sa kanilang mga mukha ang saya nang makita nilang maayos na ang kanyang kalagayan. Sa mahinang tinig, nagtanong si Bea kung nasaan siya. Ipinaliwanag agad ni Sola at Xiaoyou na nasa medical chamber siya matapos ang laban, dahil sa matinding pinsalang tinamo niya. Pagkarinig nito, bigla siyang umupo at napagtantong natalo siya. Ngunit ngumiti si Sola at sinabi na kahanga-hanga pa rin ang ipinakita niya. Narinig daw niya ang kakaibang tunog mula sa espada ni Bea, isang tunog na hindi pangkaraniwan. Inilarawan pa ni Sola na ang huli nitong galaw ay tila isang tunay na alon. Sumang-ayon si Xiaoyou at sinabing para yung isang sayaw. Tinanong pa niya kung kailan natutuhan ni Bea ang ganoong galaw. Sandaling napaisip si Bea, naalala niyang bigla na lamang tumunog ang kanyang espada noon. Sa sandaling yun, wala siyang ibang nakita kundi ang landas kung saan dapat damaloy ang talam. Sa dulo ng landas na yun ay may nakatayong figura. Napatanong siya sa sarili kung sino yun, hindi yun ang kanyang ama, ni ang kanyang lolo, o sino mang kilala niya sa kanilang angkan. Nagtaka siya kung bakit tila narinig niya ang tinig ng taong yun, na para bang nasa isang panaginip siya. Naputol ang kanyang pag-iisip nang mag-alalang tanungin ni Xiaoyou kung ayos lang ba siya, sapagkat namumutla siya. Casual na sumagot si Bea na maayos lang siya at hindi mahalaga ang kanyang iniisip. Bigla niyang tinanong kung nasaan si Yang Chun. Sinabi ni Xiaoyou na umalis na ito sapagkat siya ang susunod na lalaban. Nang marinig yun, natigilan si Bea. Agad siyang tumayo upang umalis, ngunit sumakit ang kanyang katawan at pinigilan siya ng dalawa. Nag-aalalang sinabi ni Xiaoyou na hindi niya dapat gawin yun dahil lalo lamang siyang masasaktan. Ayon sa doktor, kailangan niyang magpahinga. Napahawak si Bea sa kanyang ulo dahil sa sakit. Napatingin si Xiaoyou kay Sola nang sabihin nitong babalik ang kanyang amo kaya hindi na siya dapat mag-alala. Masaya ring ibinahagi ni Sola ang sinabi ni Yang Chun. Pinanood daw nito ng mabuti ang laban ni Bea bago ito umalis. Idinagdag pa na ngayon naman siya ang magpapakita ng kanyang laban, kaya pinayuhan niyang magpahinga muna si Bea. Naantig ang puso ni Bea sa mensaheng yun. Ilang sandali pa'y kumalma siya at kusa ng humiga. Ikinagulat iyon ni Sola at Xiaoyou. Agad siyang nagpaliwanag na tama si Yang Chun, kailangan niyang magpahinga ng mabuti. Napatahimik ang dalawa, kanina'y hindi siya nakikinig ng pigilan nila, ngunit ngayon ay kusa siyang sumunod. Sa labas ng arena, sumigaw ang tagapamagitan na magsisimula na ang ika-4 na laban. Tinawag nito ang pangalan ni Gu Yang Chun ng Shengxi laban kay Muyong Haya ng Muyong Clan. Nang magharap ang dalawa, napaisip si Muyong, hindi yun ang inaasahan niyang kahihinatnan, ngunit heto sila ngayon, magkatapat. Mataman siyang tumitig kay Yang Chun, iniisip ang kapangyarihan nitong flame arts na nasaksihan niya noon sa laban nito laban sa Lightning Dragon, noon pa man ay tila nagpipigil pa ito. Ang hilagang karagatan, ang lupain ng yelo, ang tahanan ng Panginoon ng hilagang dagat at tagapamahala ng niebe, doon nagmula ang kanyang yumaong ina, ang kanyang ama na may tinalikuran ng politika ng kanilang angkan alang-alang sa pag-ibig. Ngunit ni isa sa kanila ay hindi inasahan na ang kanilang anak ay magkakaroon ng barado sa Qi. Dahil dito, nagbago ang kanilang kapalaran sa Ice Palace. Sinasabing ang ganitong uri ng barado ay maaaring magdulot ng pambihirang lakas sa martial arts, lalo na kung may angkop na kayamanan at matalas na pandama. Subalit walang makapapantay sa lalaking nasa kanyang harapan ngayon. Higit pa roon, napakabigat ng kapalit na kailangang bayaran. Napilitan siyang sumali dahil sa kanyang ama. Ngunit maaari rin niya itong gawing pagkakataon. Hindi nagtagal ay ibinigay na ng tagapamagitan ang hudyat ng pagsisimula ng laban. Agad naglabas ng enerhiya ang dalawa, habang nakatuon si Muyong,
iniisip niyang ito na ang pagkakataong masaksihan ng malapitan ang flame arts ni Yang Chun. Ngunit habang abala siya sa pag-iisip, biglang nagpakawala si Yang Chun ng matinding kapangyarihan, umalingaw-ngaw ang hangin at bumugso ang malakas na presyon sa paligid. Sa halip na matakot, namangha si Muiong sa init na nagmumula rito sa malapitan. Nanatiling malamig ang kanyang espada, sa loob ng kanyang katawan, patuloy ang pagyayelo, tila isang batong yelo na hindi natitinag. Ang init na naramdaman niya noon ay marahil bunga lamang ng kanyang sariling damdamin habang inihahanda niya ang sarili sa sagupaan. Ngunit nagulat si Muiong nang biglang humingi ng paumanhin si Yang Chun, nagtaka siya at agad na nagtanong kung para saan ang paghingi nito ng tawad. Sa sandaling yun, nagtipon si Yang Chun ng enerhiya sa kanyang kamay at marahang kinuyam ang kamao. Sa isang iglap, sumabog ang napakalakas na puwersa, nabigla si Muiong sa tindi ng kapangyarihang pinakawalan. Lalo siyang nagulat nang makaramdam siya ng matinding init at biglang maglaho ang lamig na bumabalot sa kanyang katawan. Nalito siya kung paano ito nangyari. Habang tumatagal, mas lalo siyang namangha sa nasasaksihan, napangiti siya ng pilit at napagtantong hindi patas ang agwat ng kanilang lakas. Nagpatuloy si Yang Chun sa pagpapakawala ng kapangyarihan hanggang sa makalikha siya ng isang napakalaking harang na yari sa apoy sa kanyang paligid. Sa gitna ng naglalagablab na pader, inihanda ni Yang Chun ang sarili, sinabihan niya si Muiong na huwag mag-alala sapagkat hindi raw magiging masakit ang kanyang gagawin. Kasabay nito, binalot niya ng apoy ang kanyang kamao. Ilang saglit pa, pinakawalan niya ang isang napakalakas na atake na nagpayanig sa buong arena. Sa di kalayuan, nasaksihan ito ni Jiang at ng kanyang ama, tahimik silang nakatingin sa mga pangyayari. Malungkot siyang pinagsabihan ng kanyang ama, tinatanong kung nakalimutan na ba niya ang kanyang pangako. Mariing itinanggi ni Jiang yun, ngunit tinanong siya ng kanyang ama kung bakit niya ginawa ang ganoong bagay. Pinuna siya nito sa paggamit ng banal na kapangyarihan, matagal na siyang binalaan na may kapalit ang lakas na yun, maaaring tuluyan niyang mawala ang kanyang sarili, pinayagan lamang siyang lumaban dahil nangako siyang gagamitin ito ng may hangganan, lalo na habang hindi pa siya ganap na handa, kaya bakit niya sinuwi ang pangakong yun? Hindi makatingin ng diretso si Jiang sa kanyang ama, tahimik siyang lumingon sa gilid. Sa kalooban niya, mariin niyang kinagat ang kanyang ngipin habang inaalala ang laban niya kay Bea. Hindi niya kayang aminin ang buong katotohanan. Sa laban na yun, nakaramdam siya ng takot. Sa unang pagkakataon, naranasan niya ang posibilidad ng pagkatalo. Ang banal na enerhiya ay nararamdaman lamang ng mga nagtataglay nito. Alam ng kanyang ama na ginamit niya yon, sapagkat noon pa man ay batid na nito ang presensya ng kapangyarihang yun sa kanya. Ngunit lihim siyang napangiti, maaaring hindi alam ng kanyang ama ang tunay na nangyari sa kanya. O marahil alam nito ngunit pinipiling huwag pansinin, anuman ang totoo, hindi na yun mahalaga sa kanya. Biglang napatingin ang kanyang ama nang marinig ang paghingi niya ng paumanhin. Ngumiti si Jiang at inamin na nagkulang siya sa pagpipigil sa sarili, nagkamali siya, nangako siyang magsisikap pa ng higit upang hindi madungisan ang pangalan ng kanyang ama. Habang nakatingin dito, inisip niya na balang araw, kung siya'y maging isang bituin sa kanilang panahon, marahil ay mauunawaan din siya nito. Natapos ang kanilang pag-uusap na may mabigat na katahimikan. Napahawak sa baba ang kanyang ama at napaisip. Hindi niya gaanong pinansin noon ng anak sapagkat maayos naman itong kumikilos mag-isa. Ngunit kamakailan, tila hindi na niya mabasa ang iniisip nito. Dahil dito, naisip niyang kailangan na niyang makipagkita sa pinuno ng sekta. Samantala, matapos ang laban ni Yang Chun laban kay Muiong, agad siyang bumalik sa silid ni Bea. Pumasok siya at ipinaalam ang kanyang pagdating. Napatingin sa kanya si Sola. Agad niyang ginising si Bea at sinabing nakabalik na ang kanyang amo. Lumapit si Yang Chun at tinanong kung kumusta na siya. Sumagot si Bea na masyado na siyang naiipon sa loob at nais na niyang umalis, ngunit pinigilan siya nito, sapagkat alam niyang didiretso lamang siya sa training grounds. Tumingin si Bea kay Yang Chun, subalit pinagsabihan siya nito na huwag umasa na papayagan siya dahil lamang sa ganoong tingin. Iginiit ni Bea na kakaiba ang nangyari sa kanya, tulad ng sinabi ni Soyo, tila gumagana nga yun pero hindi pala. Napatingin si Yang Chun nang magsalita si Soyo at sabihing hindi niya itinuro iyon kay Bea upang gamitin iyon para sa kanyang pagsasanay. Agad siyang tinanong ni Yang Chun kung saan siya nanggaling. Ipinaliwanag ni Soyo na pinuntahan lamang niya si Muiong matapos marinig na naroon ito sa sariling manggagamot. Nang marinig iyon, napaisip si Yang Chun. Sa kalagayan ng kanyang karamdaman, marahil yun nga ang pinakamainam na hakbang. Dahil dito, tinanong niya si Muiong kung kumusta na ang kalagayan nito at kung wala bang anumang problema sa kanyang katawan.
Binanggit ni Soyo na tila tulala si Muyong mula pa nang matapos ang laban nila. Madalas din daw nitong banggitin ang tungkol sa init na kanyang naramdaman. Napaisip si Yang Chun, nakapagtataka iyon, sapagkat kontrolado naman niya ang kanyang lakas noon. Wala rin siyang nakitang sugat kay Muyong, kaya inisip niyang marahil ay maayos lang ito. Habang pinapakain ni Sola si Bea, napunta naman ang isip ni Yang Chun kay matandang Cheo. Kung nakita lamang nito ang laban, tiyak na magagalit ito sa kanya dahil sa tila pag-aaksaya niya ng chi. Hindi pa nga niya nagamit ang buong lalim ng kanyang kapangyarihan. Nang maalala niya si matandang Cheo, bigla niyang napagtantong matagal na niya itong hindi nakikita. Sumagi sa isip niya ang sandaling nasal-ayan niya si Jiang, sa pagkakataong yun, nakaramdam siya ng kakaibang emosyon, isang pakiramdam na kahawig ng nadama niya noon kay Hyuljak. Ngunit nang makita niyang ginamit ni Jiang ang enerhiyang iyon, tila biglang naglaho si matandang Cheo. Gayunpaman, dama pa rin niya ang presensya nito sa kung saan sa kanyang kalooban, na parabang hindi ito tuluyang nawala. Napatanong tuloy siya sa sarili kung pinipigilan ba ng sariling kapangyarihan ang presensyang iyon, tulad ng isang demonyong enerhiya na kinokontrol at ikinukubli. Naputol ang kanyang pag-iisip nang bigla siyang tawagin ni Soyo. Tinanong siya nito tungkol sa laban kinabukasan at nakiusap na kailangan niyang manalo. Sisigaw at magbibigay suporta raw silang lahat para sa kanya. Ngumiti si Yang Chun sa narinig at naisip na hindi na niya mahintay ang laban bukas. Bigla niyang hinawakan si Soyo sa ulo at nagpasalamat na sasaksihan nito ang kanyang laban. Namula si Soyo sa ginawa niya. Pagsapit ng kinabukasan, nagharap sina Jiang at Yang Chun sa gitna ng arena, handa sa isa na namang matinding sagupaan. Humarap si Jiang at tinanong si Yang Chun kung bakit labis ang galit nito sa kanya noong piging. Nakiusap siyang sabihin ang totoo, kung mayroon bang nangyaring hindi niya nalalaman, o kung may nagudyok dito laban sa kanya. Nang marinig iyon, napakamot lamang si Yang Chun sa leeg. Hindi niya ito itinanggi. Inalala niya ang kanyang nakaraang buhay habang sinasabi kay Jiang na kahit ipaliwanag pa niya ngayon, marahil ay hindi rin ito mauunawaan. Bagamat hindi niya lubos maintindihan, naunawaan ni Jiang ang bigat ng mga salitang iyon kaya humingi siya ng paumanhin. Ngunit nabigla siya nang sabihin ni Yang Chun na tigilan na niya ang pagkukunwari. Hindi niya kailangan ng isang paumanhing hindi naman taos puso. Habang nag-uunat ng katawan, sinabi ni Yang Chun na pinag-isipan niyang mabuti ang lahat. Inisip pa niyang baka may sapat na dahilan si Jiang kung bakit ito naligaw sa maling landas. Ngunit habang pinagmamasdan niya ito, naalala niya ang isang tao sa kanyang nakaraang buhay, isang taong palaging nagpapanggap na mabait ngunit lihim na nais higitan ang lahat. Kapag hindi umaayon ang mga bagay sa kagustuhan nito, handa itong pumatay. Isinulat na ang kanyang pagkatao hanggang sa pinakapuso nito mula pa noong siya ay isilang. Bahagyang natawa si Yang Chun at inaming labis ito nenas nang masira ang kanyang mga plano dahil sa kanya. Kaya sinabi niyang tigilan na nito ang pagpapanggap. Kung nais nito, magsuot na rin ito ng maskara, dahil ubos na ang kanyang pasensya. Napatahimik si Jiang sa narinig. Ngunit maya-maya ay sumiklab ang kanyang inis. Naglabas siya ng matinding enerhiya at, sa kabila ng galit, pinuri si Yang Chun sa husay nito sa pakikipaglaban. Dahan-dahan siyang lumapit habang lumalakas ang aurang bumabalot sa kanyang katawan. Inihanda niya ang kanyang espada at iginiit na malayo siya sa pagiging mapagkunwari. Ngumiti lamang si Yang Chun, bigla siyang naglabas ng naglalagablab na apoy mula sa kanyang katawan at, puno ng pananabik, sinabi na ito ang gusto niyang mangyari. Habang naghahanda ang dalawa para sa matinding labanan, ipinahayag ng tagapamagitan na magsisimula na ang final match, ang Gu Clan laban sa Tiryong Clan. Sa mga upuan ng manunood, same time na pinanood ng lahat ang maaaring kahinatnan ng laban. Ang dalawang mandirigma ay parehong naglalabas ng matinding enerhiya, walang gustong magpatalo. Ilang sandali pa'y idineklara ang simula ng laban. Sabay silang sumugod. Nagbanggaan ang kanilang mga atake sa gitna, nagdulot ng malakas na alon ng enerhiya na yumanig sa paligid. Agad na sumunod si Yang Chun ng isa pang pag-atake. Lumikha siya ng isang fireball sa kanyang kamay at buong lakas na isinuntok ito kay Jiang. Nagawang harangan ni Jiang ang atake gamit ang kanyang espada, ngunit ramdam niya ang napakalakas na puwersa. Sa tindi ng impact, tumilapon siya palayo. Hindi pa roon nagtapos ang pag-atake. Mabilis na lumipat si Yang Chun sa likuran ni Jiang at inihanda ang isang malakas na sipa. Tinamaan si Jiang at nabasag ang bahagi ng arena, ngunit agad siyang nakabawi at lumipad paitaas. Habang nasa ere, nagngit-ngit siya sa galit.
Kaagad siyang bumaba na tila kidlat, dala ang espadang nababalutan ng matinding enerhiya. Mula sa ibaba, kalmadong hinarap ni Yang Chun ang paparating na atake. Sa kanilang muling pagbanggaan, sumabog ang napakalakas na enerhiya. Nagliparan ng mga bato at nabalot ng makapal na alikabok ang arena. Nang hamupa ang usok, makikitang hawak ni Yang Chun ang kamay ni Jiang, ang kamay na may hawak na espada, habang binabalutan ng apoy ang kanyang sariling kamay. Hindi nagtagumpay si Jiang, napigilan siya ni Yang Chun. Sa matalim na tingin, sinabi ni Yang Chun na ramdam niyang halos ubos na ang enerhiya ni Jiang. Nagulat si Jiang, hindi siya makapaniwalang naramdaman ni Yang Chun ang kanyang banal na enerhiya kahit hindi pa niya naisasagawa ang ritual. Ilang sandali pa, biglang lumabo ang imahe ni Jiang, binuhat siya ni Yang Chun at pinaikot sa ere. Nabalot ng pagkabahala si Jiang, binitiwan siya ni Yang Chun at tumilapon siya palayo. Hindi pa man siya nakalalapag ay mabilis na siyang sinundan ni Yang Chun. Sunod-sunod na nagliliyab na suntok at sipa ang tumama sa kanyang katawan mula sa ere. Sa huli, bumagsak si Jiang sa sahig, nang hihina, ngunit hindi pa tapos si Yang Chun, muli siyang nag-ipon ng enerhiya sa kanyang kamao at binalot ito ng apoy. Sumigaw siya at buong lakas na ibinagsak ang kanyang suntok kay Jiang, ang impact ay nagwasak sa sahig ng arena. Sa di kalayuan, makikitang sumiklab ang enerhiya ni Yang Chun na tila isang sumabog na bituin. Sa upuan ng mga panauhin, nasaksihan ng ama ni Jiang ang lahat. Napahawak siya sa noo, nababalot ng pag-aalala, binalaan na niya ang kanyang anak, ngunit ito pa rin ang kinahinatnan. Habang nakikita ang matinding pagkawasak ng arena, naisip niyang ang batang mula sa Guklan ay isang hindi inaasahang halimaw, sana'y hindi tuluyang masiraan ng loob ang kanyang anak dahil sa pagkatalo. Nagulat ang tagapamagitan nang ideklara niya ang pagkapanalo ni Gu Yang Chun. Ngunit lalo pa siyang nabigla nang muling sumiklab ang mas matinding enerhiya sa arena. Inutusan niya si Gu Yang Chun na tumigil na, ngunit patuloy pa rin ito sa pag-atake, parang hindi pa tapos ang laban para sa kanya. Sunod-sunod niyang pinaulanan ng suntok ang katawan ni Jiang, sa kanyang isipan, kung isa sa alang-alang niya ang mga susunod niyang hakbang, kailangan niyang tiyakin na tuluyan na niyang dudurugin ang kanyang kalaban. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang enerhiya sa huling pag-atake at malakas na suntok. Ngunit sa huling sandali, nagawa itong mapigilan ni Jiang, nagulat si Yang Chun nang bigla siyang hawakan nito. Sa isip niya, tila ba durog na ang lahat ng kanyang mga buto habang kinakausap siya ni Jiang sa isang kakaibang tinig. Agad na kumawala si Yang Chun sa pagkakahawak, sinabi ni Jiang na may naramdaman siyang nabasag, ngunit hindi niya inaasahang haantong ito sa ganitong kinalabasan. Lumingon si Jiang sa kanya na may matalim na tingin, ngumiti ito at tinanong kung sino ba talaga siya, para sa isang taong may kakaibang nilalang sa loob ng kanyang katawan. Nabahala si Yang Chun sa narinig, naisip niya kung si Jiang pa nga ba ang nagsasalita. Lalo siyang nagulat nang biglang tumawa ang demonyo sa loob ng kanyang katawan, para itong nagugutom at nais kainin ang kung anuman ang nasa harapan nila. Napaatras si Yang Chun sa matinding pagkabigla habang naglalabas si Jiang ng napakalakas na enerhiya. Bigla namang sinabi ni Jiang na kanyang ikinagulat, narito ang may-ari ng Abyss, hindi niya maintindihan kung bakit kasama nito ang may-ari, pero mabuti ito para sa kanya. Dahan-daang lumapit si Jiang at sinabi na kukuha siya ng isang bagay upang ipagdiwang ang kanilang pagkikita sa Rupture. Pagkatapos ay bigla niyang hinawakan ang kamay ni Yang Chun at sinabing sigurado siyang malugod din itong sasalubungin ng halimaw sa loob niya. Habang nangyayari yun, nagpumiglas si Yang Chun upang makawala. Ngunit huli na, pinakawalan na ni Jiang ang kanyang matinding enerhiya na bumalat sa kanilang dalawa. Napangiwi si Yang Chun sa tindi ng enerhiyang kanyang nararamdaman, samantalang tila nasisiyahan si Jiang sa mga nangyayari. Ilang sandali pa, unti-unting naglaho ang matinding enerhiya sa paligid. Makikita sa mukha ni Yang Chun ang matinding pagkabahala, samantala, sinabi ni Jiang na masaya siyang makilala siya, idinagdag pa niya na kung sakaling matagpuan niya si Maui, pagkatapos ay itinuro niya si Yang Chun at ipinakilala ang sarili bilang si Doc Gojun, ang taong hinahanap nito. Pagkasabi nito, biglang nawala ang enerhiya ni Jiang at dahan-dahan siyang bumagsak sa harapan ni Yang Chun, bakas sa arena ang pinsalang dulot ng kanilang matinding labanan. Sa sandaling yun, ipinahayag ng tagapamagitan ng laro ang resulta, ang nagwagi ay si Gu Yang Chun. Ngunit sa kalooban ni Yang Chun, napakagat siya sa ngipin at napaisip kung ano ba talaga ang nangyayari, habang ang demonyo sa loob ng kanyang katawan ay patuloy na tumatawa. Matapos ang matinding labanan nila ni Jiang, makikitang malalim ang iniisip ni Yang Chun, napabuntong hininga siya, natapos na ang tournament, totoo na may ilang inaasahang malalakas na kalahok ang hindi sumali,
ngunit marahil ay dahil napakahirap hulaan kung sino ang magiging kampyon ngayong taon. Ang mga kalapit na bahay panuluyan ay punong-puno ng mga tao at abala sa usapan tungkol sa torneo. Si Nam Gangbia, na nagpakitang gilas ng malasayaw na estilo ng espada, ay tinawag na Blade Dancer. Samantala, si Jiang Xianyon, na tila biglang sumulpot at pumangalawa sa paligsahan, ay binigyan ng titulong New Star. Nabahala si Yang Chun sa isiping siya ang nakatalo sa bagong bituin. Dahil dito, binigyan naman siya ng titulong True Dragon, ngunit para kay Yang Chun, isa itong kahihiyan. Nagbiro pa siya na mas mabuti pa ang titulo niya sa kanyang nakaraang buhay. Napatanong tuloy siya kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng tunay na dragon, gayong isa lamang siyang tao. Bigla siyang naging seryoso, pakiramdam niya'y may kulang pa, may isang bagay na hindi pa niya lubos na napagtatagumpayan. Dahil dito, naalala niya ang pangalang Doc Gojun, ang pangalang ginamit ng nilalang nang sakupin nito ang katawan ni Jiang, hindi pa niya kailanman narinig ang pangalang yun sa kanyang nakaraang buhay. Malalim siyang napaisip, bakit may isang tulad nito sa loob ng katawan ni Jiang? Ano ba talaga ang enerhiyang ibinigay nito sa kanya? Pareho ba yun sa enerhiyang ginagamit ni Jiang at ng Peace Dragon? Kung ganoon, si Doc Gojun nga kaya ang nagbigay ng kapangyarihang yun sa kanila? Bigla niyang naalala na tinawag siya ni Doc Gojun ang demonyo sa kanyang loob may-ari ng kalaliman, lalo siyang nalito, ano ang ibig sabihin noon? Kaya kinumprante niya ang demonyo sa loob ng kanyang katawan, inutusan niya itong magsalita, ano ba ang kailangan ni Doc Gojun sa kanya? Paano siya makakaunawa kung mananatili itong tahimik? Ngunit nanatiling tahimik ang demonyo, wala itong tugon. Dahil dito, natawa na lamang si Yang Chun sa sarili, isa itong magulong sitwasyon, lumalabas lamang ang demonyo kapag nagugutom, at pagkatapos ay muli itong natutulog. Napatingin siya sa kanyang kamay at nagtanong, ano ba ang pagkain, na hindi niya tinapos, bakit pakiramdam niya hindi nawawala ang natitirang enerhiya? Pagkasabi niya nito, may kakaibang nangyari, ang enerhiyang yun ay hindi dinadalisay ng Gu Flame Wheel Arts, sa halip, tila pinagsasama-sama nito ang lahat at pinagbubuklod sa isa't isa. Ilang sandali pa, biglang nagbago ang kulay ng apoy, labis na ikinagulat ni Yang Chun ang kanyang nakita. Bigla siyang napatayo, hindi makapaniwala na ang kanyang kamay ay nababalutan ng asul na apoy. Habang nakatitig dito, napamura siya sa gulat, paano niya ito ipapaliwanag sa kanyang ama? Tiyak na iisipin ng lahat na gumagamit siya ng isang ipinagbabawal na teknik. Kinuyam niya ang kanyang kamao at pinakawalan ng enerhiyang nasa kanyang kamay. Agad namang naglaho ang asul na apoy, muli niyang sinuri ang kanyang kapangyarihan at napansin na bumalik ito sa dati. Nang makumpirma niyang maayos na ang lahat, naisip niyang kailangan lamang niya itong kontrolin tulad ng Daoist Chi, na pagtanto niyang maaari naman niya itong itago kung gugustuhin. Ngunit bigla siyang nakaramdam ng kakaiba sa kanyang katawan, nang hina siya at bumagsak ang kanyang tuhod sa lupa. Napahawak siya sa ulo at naisip na maaaring backlash ito mula sa paggamit ng kanyang chi, gayunpaman, isinantabi niya ang posibilidad at inisip na baka pagod lamang siya. Tumingala siya at napabuntong hininga, naalala niya si matandang Chiyo at pabirong nagtanong kung ano ang gagawin nito sa ganitong sitwasyon, saka sinabihan nitong, gumising na. Ilang sandali pa'y bumalik siya sa kanyang silid at nakasalubong si Muyan, na masayang bumati sa kanya para sa kanyang tagumpay. Tinanong niya si Muyan kung nasaan ang iba, hindi ito agad nakasagot, ngunit nahulaan ni Yang Chun na nasa loob na ang mga ito ng kanyang silid. Agad siyang nagtungo roon at sinabi kay Muyan na siguradong lalabas si Sola kapag binuksan niya ang pinto. Ngunit pagkapihit niya ng doorknob, hindi yun ang kanyang inaasahan. Masyadong tahimik ang loob kaya bahagya siyang sumilip. Bigla niyang ikinagulat ang isang mabilis na aninong papalapit sa kanya. Sinalubong siya ni Sola ng may matinding bilis, dahil dito, napaatras siya at tumilapon hanggang sa kabilang dulo ng silid. Sa lakas ng impact, muntik na siyang mawala ng malay, tinanong siya ni Sola kung bakit ang tagal niyang dumating, agad naman siyang humingi ng paumanhin, habang iniisip ni Muyan na tila naantala ang planong pag-ambush ni Sola. Hinaplos ni Yang Chun ang kanyang ulo at tinanong kung napanood ba niya ang finals. Masayang sumagot si Sola na pinanood nila ito kasama ang iba pang mga babae at binati siya sa kanyang pagkapanalo. Bigla namang nagmamadaling dumating si Soyo, iginiit na dapat siya ang unang babati. Masaya rin siyang bumati at tinawag siyang True Dragon, ngunit napangiwi si Yang Chun at nakiusap na huwag na siyang tawagin sa ganoong titulo. Napansin niyang wala si Bea, kaya tinanong niya kung nasaan ito. Sumagot si Soyo na nakatulog ito habang naghihintay sa kanya. Nagtaka si Yang Chun kung bakit sa kanyang silid ito nakatulog imbes na sa sarili nitong kwarto.
Tumayo siya at naisip na hindi naman yun ang unang beses na nangyari yun. Pagkatapos, ipinahayag niya na kinabukasan na ang seremonya ng pagsasara kaya dapat na silang magpahinga. Itinuro niya si Sola at sinabing babalik na sila sa clan sa lalong madaling panahon kaya manatili na muna ito. Masaya namang tumugon si Sola na huwag siyang mag-alala dahil wala naman siyang balak pumunta kahit saan. Nang lumalim ang gabi, magkatabing natulog si Yang Chun at Bea, habang si Soyo naman ay nanaginip tungkol kay Yang Chun. Samantala, mahimbing na natutulog si Sola nang biglang lumabas ang espiritu mula sa loob ng kanyang katawan. Agad itong tumayo at humingi ng paumanhin, alam niyang hindi niya dapat ginagawa ito habang natutulog ang katawan na kanyang hiniram. Pagkatapos, tahimik itong umalis, iniisip niyang ito na ang huling bagay na kailangan niyang gawin para sa kanyang sarili. Sa labas ng palasyo ng Tyrion, 2 gwardiya ang mahigpit na nagbabantay at maingat na nagmamasid sa paligid. Mula sa bubungan, isang figure ang mabilis na tumalon at palihim na pumasok sa loob ng palasyo. Ito ang espiritu mula sa loob ng katawan ni Sola, at malapit na siya sa kanyang destinasyon. Sa dulo ng isang pasilyo, huminto siya sa harap ng isang pintuan, inihanda niya ang sarili at naglabas ng banal na enerhiyang tila humihiwa sa hangin. Dahan-dahan siyang sumilip sa pintuan, ngunit nanlaki ang kanyang mga mata nang may biglang tinig na nagsabing pumasok siya, hindi na siya nag-atubiling buksan ang pinto. Sa loob ng silid, may isang figurang nakaupo at nakatanaw sa maliwanag na buwan. Lumingon ito sa kanya, na may masamang ngiti sa labi, tila kanina pa siya hinihintay.